Magandang gabi kapatid, kaibigan. Linggo na naman po ng gabi. Narito po muli ang inyong kaibigan na si Brother Albert Sarmiento na magbabahagi muli ng salita ng Diyos. Ang topic ko po sa gabi ito na ating pagbubulay-bulayan ay pinamagatan kong The Benefits of Having Christ in Our Life, o sa Tagalog po ang benepisyo ng pagkakaroon ng Kristo sa ating buhay. Actually, marami pong benepisyo matatanggap tayo sa Panginoon, pero ako po ay nagbigay lamang po ng 4 na benepisyo na matatanggap ng taong mayroon Kristo sa kanyang buhay. At ito po ay ang pagkakasunod-sunod. Mapapalaya tayo ng katotohanan. At ang pangalawa po ay mapapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Ang pangatlo po ay magiging tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. At ang ika-4 po, ang pabor ng Diyos ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang una pong benepisyo ang mapapalaya po tayo ng katotohanan. Ang sabi po sa kasulatan, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang pagkakaalam daw po natin ng katotohanan mula sa salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan. At iyan po ay natala sa John 8:32. At sinabi pa rin po ni Jesus, "I tell you the truth, everyone who sin is a slave to sin." At iyan po ay natala sa John 8:34. Sinasabi rin po ang ganito, "Now a slave has no permanent place in the family, but as sons belong to it forever." At iyan po ay natala sa John 8:35. Totoo naman pong alipin na hindi po mamamatili sa bahay po ng kanyang amo. Hindi po kagaya ng anak. Ang anak po ay nananatili sa bahay. Ang alipin po, hindi po siya mananatili. May time po siyang aalis sa bahay ng kanyang amo. Pero kung tayo po ay anak, tayo po ay nananatili sa bahay ng ating magulang sapagkat tayo po ay anak. Kaya, ang sabi nga po sa kasulatan, kung mapapalaya tayo, "So if the Son sets you free, you will free indeed." Yan po ay natala sa John 8:36. Si Kristo po ang nagpapalaya. Pag daw po si Kristo ang nagpalaya sa atin, tayo ay lubusang magiging malaya. Kaya yan po ang sinasabi sa John 8:36. Ang pangalawa pong benepisyo ay mapapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Paano po tayo mapapabilang sa pamilya ng Diyos? Ang sabi po ng kasulatan, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Kaya kapatid, kaibigan, kung ikaw ay tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo at maniniwala ka sa kanyang pangalan, ay magiging anak ka niya. At dahil dito, ikaw ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos. Yan po ang sinabi sa John 1:12. Ang lahat nagsitanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yan po ay isa sa benepisyo na matatanggap ng mga taong mayroong Kristo sa kanyang buhay. Ang pangatlong benepisyo po ay magiging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Dahil ikaw nga po'y anak, kabilang ka po sa tagapagmana. At dahil naging anak ka, dahil sa pagtanggap mo sa Kanya at naniwala ka sa Kanya, kapatid, kaibigan, ikaw ay naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At yan po ay natala sa Roma 8:17 na ganito ang sinasabi, "Now, if we are children, then are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in the suffering, in order that we may also share
in His glory. Sa aklat din po ng Epeso ay nakatala tayo na tayo tagapagmana. At ang ikaapat pong benepisyo ay ang pabor ng Diyos ay ibinigay sa atin sa pamamagitan po ni Kristo. At bilang pagpapatunay na tayo ay naging tagapagmana, ako po ay magbibigay ng ilan mga tauhan sa Biblia na ang pabor ng Diyos ay sumakanila. Una po ay si Job. At ito po ay sinabi sa kasulatan, he prays to God and find favor with Him. He sees God's face and shout for joy. He restored by God his righteous state. Yan po ay natala sa Job chapter 33 verse 26. So, di po ba si Job ay tumanggap po ng pabor sa Diyos? Alam naman po natin ang kasaysayan ni Job. Marami po nakakaalam sa atin kung paano si Job ay dumanas po ng pagsubok. Doon po sa kasaysayan po sa kasaysayan po ni Job sa aklat po ng Bible. Pero ang pabor po ng Diyos ay sumakanya at sinabi po na he find favors with Him, sees God's face and shout for joy, and is restored by God his righteousness state. Yung pong pagiging matuwid niya in restore po ng Diyos. Ang pangalawa pong tumanggap ng pabor ay si Noah. Siguro naman po marahil lahat tayo kilala natin si Noah. Sa kasaysayan po ng Biblia, si Noah po yung gumawa ng arko sa bundok. Para po, sumunod po kasi siya dun sa pinag-uutos ng Diyos na gumawa siya ng daong. Doon po sa taas ng bundok. At ito po ay sinabing Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Kaya naman po pala, kaya siya tumanggap ng pabor. Siya po ay blameless nung kapanahunan niya. Siya po ay lumakad sa kalooban ng Diyos. Kaya po ang pabor ng Diyos ay sumakanya kay Noah. Ang pangatlo pong tumanggap ng pabor sa tauhan ng Biblia ay si Joseph. Alam naman po natin marahil ang kasaysayan ni Joseph, yung tinaguri ang Joseph the Dreamer, ang dinanas niyang kalupitan sa kanyang mga kapatid. Kung paano po siya naibenta, kung paano po siya naging gobernador ng Egypto, kung paano po siyang pinagpala ng Diyos. Ito po ang sinabi, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Yan po ay natala sa Genesis chapter 39 verse 21. Ang sabi din po, the Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Di po ba ang ganda ng pabor na tinanggap po ni Joseph sa Panginoon nung kapanahunan siya po ay dumaranas ng pasakit sa kanyang mga kapatid. At ang pang-apat po ay ito po, pamilya na sa atin to, lalo na po yung ating mga kapatid na Katoliko. Ito po ay si Mary. Si Mary po ay tumanggap din po ng pabor. At ito po ay sinabi ng angel went to her and said, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. At ito po ay natala sa Lucas chapter 1 verse 28. At sinabi rin ang ganito, but the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God.
O di po ba ang ganda? Tumanggap din po ng pabor si Mary. Yan po ay sinabi po sa Lucas 1:28. Kaya kapatid kaibigan, yung pong apat na tinalakay natin, gusto nyo po bang mapalaya ng katotohanan mula sa mga pagkaalipin ng kasalanan? Ang sabi po kasi dun, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang totoo po, saan po natin malalaman ang katotohanan? Sa katotohanan po, si Kristo po ang magsabing, ako ang katotohanan, ako ang daan at ang buhay. So, na kay Kristo po ang katotohanan. So, kailangan po talaga tanggapin si Kristo. Dahil siya po ang nagsabing, ako ang katotohanan Ako ang daan at ang buhay. Yung pangalawa, gusto niyo po bang mapabilang sa pamilya ng Diyos? Kasi kung gusto po nating mapabilang sa pamilya ng Diyos, meron pong paraan para mapabilang. Yun po ay ang pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Yan po ay sinabi sa John 1:12 na ang sino man daw pong tumanggap sa Kanya at naniwala sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin po, pag naging anak ka ng Diyos, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Ang gagawin mo lamang po, itatanggapin mo at kikilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas para mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. At dahil nga po ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos, ikaw rin po ay tagapagmana. Yun po ang tinalakay natin, magiging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Kung babalikan po natin doon sa tinalakay natin kanina, yung tagapagmana po ay yun po yung sinabi doon sa Romans 8:17 na ganito ang sinabi, now if we are children, then we are heirs of God. Kung tayo daw po ay anak ng Diyos, tagapagmana tayo. Kung anong meron si Kristo, meron din po tayo. At yung pang-apat po ay ang pabor ng Diyos ay binibigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo. I-discuss ko po, itinalakay ko po ang ilang taon sa Biblia na tumanggap po ng pabor sa ating Panginoon. Sa kanilang kapanahonan, yun nga po ay si Job. Sinabi ng kasulatan, tumanggap po siya ng pabor. Si Noah, si Joseph, at si Mary. Sila pong lahat na nagtanggap ng pabor sa Diyos. Tayo rin po ay tatanggap ng pabor sa Diyos sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Sa pamamagitan po ni Hesus Kristo, ang pabor ng Diyos ay sumaatin. Kaya kapatid kaibigan, gusto mo bang ang lahat ng nasabi doon ay mapasa iyo? Kung ganon, unang hakbang mong gagawin ay tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dito ka lamang po mapapalaya sa kasalanan at malalaman mo ang katotohanan na si Kristo ang tagapagligtas at sa Kanya lamang ang katotohanan at sa iba'y walang katotohanan. Gusto mo rin maging anak, tanggapin mo si Kristo. Gusto mo maging tagapagmana, tanggapin mo si Kristo. Ang pabor ng Diyos ay gusto mo sa iyo, si Kristo ang sagot sa mga bagay na ito. Kung gusto mong mapasayo ang mga benepisyong nabanggit, inaanyayahan kita sa gabing ito na tanggapin si Kristo para ang mga benepisyong nabanggit ay mapasa iyo. Hayaan mong pangunahan kita sa panalangin sa gabi ito sa pamamagitan ng ating panalangin ng pagtanggap. Tayo po ay manalangin. Ama, gusto ko po na maging tagapagmana ng iyong kaharian. Gusto ko po, Ama, makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng katotohanan mula sa iyo. Gusto ko rin po, Panginoon, mapabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya po sa gabing ito, ako'y tumatanggap sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Sa gabing ito, ikaw po ang siyang pumasok sa aking puso. Ikaw po ang pumasok sa aking isip at maging Panginoon ng aking buhay mula sa gabi ito. Linisin mo po ako sa lahat ng kamalian, sa lahat ng kalikuan, sa lahat ng kasalanan mayroon ako sa aking puso.
Hinihingi ko po ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat na naman po sa gabi ito at muli nakapag-discuss tayo ng maikling salita ng Diyos sa gabi ito para ating pagbulay-bulayan. Sa kalooban po ng Panginoon, sa susunod na linggo ay magda-download po muli ako ng iba na namang topic na ating pag-aaralan at tatalakayin sa pamamagitan ng pag-upload ng video. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa gabing ito. Hanggang sa muli, ang inyong kapatid, Brother Albert.